hindi nila alam at na ang God na creator sa Genesis 2:4, iyon si Yahweh. Kaya kung sasabihin natin ang Diyos ay masama, may pinipili, may pinapatay, one-sided, a jealous God, hindi po ang Diyos natin ay laging mabuti. Bakit ang Diyos nagpapapatay? Murderer siya. Hindi po. At kung meron mang dahilan ng murder, pag-usapan natin para malaman natin sino po itong Diyos natin na sabi nila, kinukot nila na murderer, pero hindi po siya murderer. Now, Jesus is son of, Jesus is sent by the Most High God and Father, called El Elyon, a name that does not sound familiar even to many Christians. Kasi natakpan ito ng napakaraming theologizing and napakaraming doktrina ng 2,000 years of religion at nabura sa gunita ng mga tao ang tunay na pangalan at Ama at Diyos ng Panginoong Hesus, the Most High God, El Elyon. Mabuti pa yung tinatawag na masasamang espiritu na tumitira doon sa mga tinatawag na possessed. Paglapit sa kanila ni Jesus, kilala nila agad. Luke 1:32-33, He will be very great and He will be called the Son of the Most High. Ganon. Kaya ina-encourage ko na magbasa tayo, especially ng Old Testament, in the original Hebrew. But because we cannot read it in its entirety in Hebrew, read the Names of God Bible version, where the names of God are not translated into the English God, kundi sinasabi talaga kung Elyon yan, kung El yan, kung Elohim. Why am I going through this laborious issue of the name? Because it is central to understanding the message of the story. Again, pag sinabi ni Jesus na I am the light, may tinutukoy siya na hindi light, kundi darkness. Pag sinabi ni Jesus at I am the way, may tinutukoy siyang wrong way. Pag sinabi niya I am the truth, meron siyang tinutukoy na false or falsehood. Pag sinabi niya I am the Savior, ibig sabihin, yung pinaniniwalaan yung Savior, hindi yon. Pag sinabi niya I am the good shepherd, meron siyang tinutukoy na bad shepherd or not a shepherd or a false shepherd. The sentences, the statements of Jesus were not given in a vacuum. Lagi siyang merong reaction to a prevailing and a prevalent thought na kinokorek niya. Ba't ba ipinadala si Jesus? Para lang ituloy ang mga nangyayari sa Israel o para ito baguhin? Bakit pa siya ipinadala? Nagbuwis pa siya ng kanyang buhay para lang ba susugan? Para lang ba i-emphasize at ituloy ang mga katuruan ng mga religious leaders noon? O para banggain yun at ibahin? Isinugo si Jesus bilang liwanag as answer to darkness. Isinugo si Jesus para ituwid ang liko, itama ang mali, liwanagan ang madilim. Merong object, may subject ang mga katuroan ni Jesus. Usually, it is a reaction to a false teaching that was prevalent and ruling over the lives of the people. Kaya pag sinabi niyang, I am the light, may the pa, the light. Ibig sabihin, merong diyang hindi light. Akala nyo lang light siya. Kumusta ba ang Israel bago dumating si Jesus? Amos 5:18, kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. At ang araw ni Yahweh, don't mistake it for araw ni Jesus. Magkaiba yun. Kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. Yun ang magiging araw ng kadiliman, hindi ng kaliwanagan. So as you can see here, kita-kita agad yung contrast. Jesus comes as light, and Amos tells us that ang araw ni Yahweh is a darkness. Kadiliman, hindi kaliwanagan. Zephaniah 1:14-15, malapit na ang araw ni Yahweh, iyon ay araw ng poot, ligalig at dalamhati. Araw ng pagkasira at pagkawasak. Araw ng kadiliman at kalungkutan. Araw ng maitim at makapal na ulap. Then Jesus comes declaring peace, love, rest. Ibang-iba. 2 Samuel 22:12, He, meaning Yahweh, surrounded Himself with darkness. Psalm 97:1-2, Yahweh rules, darkness surrounds Him. Kaya pag sinasabi ni Jesus, I am the light of the world, this is in contrast to the object of His teaching, which is darkness. See the opposite. Elyon, God the Most High, is light. As Jesus is light. Matthew 4:16, ang mga taong nasa kadiliman, and parenthetically, this is mine, sino ang nasa kadiliman nino?
Dapat itanong mo yan. Kasi sabi ni Jesus, ang mga taong nasa kadiliman ay nakakakita ng maningning na ilaw. Nakakita sila sa wakas. At ito ay si Jesus, ilaw ni Jesus. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan, lilim nino, ay sumikat ang liwanag ni Jesus na sugo ni El Elyon. The contrast is very clear. John 1:4-5, meaning Jesus here, the Word gave life to everything that was created, and His life brought light to everyone. The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. Who is darkness? Who is in the darkness? Kasi sabi, dumating si Jesus upang papagliwanagin ang kadiliman, at ang mga nasa kadiliman ay mahahango sa dilim, at hindi magagapi ng kadiliman ang liwanag ni Jesus. There is contention here. There is conflict. And we have to resolve it inside our minds para malaman natin kung saan tayo tatayo. John 8:12, Jesus spoke to the people once more and said, I am, not anyone else, not somebody else, I am the light of the world. If you follow me, not someone else, not darkness, you won't have to walk in darkness. Under whose darkness and dark shadow do they walk in? Because you will have the light that leads to life. If to life, then they are not in life. Simpleng-simpleng statement ito pero pag hinimay-himay mo, maraming ibinubunyag. 1 John 1:5, ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Remember, ang Diyos, ang tunay na Diyos ay liwanag, walang anumang kadiliman sa Kanya. Paano kung may kadiliman? Paano kung madilim? Di hindi Diyos. Hindi tunay na Diyos. Kasi ang tunay na Diyos ay liwanag at walang kadiliman sa Kanya. Mga kapatid, at ito po muli ang inyong lingkod, Bishop Ray Eramis ng Christian Cathedral. Tagapagtanggol at tagapagturo ng katotohanan, tagatuwid naman ng lahat ng kalikuan at kamalian. Nandito po tayo ngayong gabi upang pag-usapan at pag-aralan at makilala natin ang tunay na Diyos na sinasabi ng banal na kasulatan. Ang tema po ng ating pag-aaral ngayong gabi ay, sino si Yahweh? Sa English is, who is Yahweh? Maraming kaparaanan na ang Diyos ay pinakilala po niya ang kanyang sarili sa banal na kasulatan. At ang isa sa outstanding na pangalan na pinakilala po ng Panginoon ay ang kanyang pangalang Yahweh. Now, ano ba ang Yahweh? Ang Yahweh ay tetragrammaton na YHWH. Ibig sabihin ay 4 na letra sa Hebrew alphabet na ang ibig sabihin ay Lord. At ang Yahweh ay sacred name now ng God, na ang mga sacerdote lamang ang nagsasalita nito pagka sila ay nasa templo. So malinaw po ng YHWH na ang pagka-pronounce today ay Yahweh ay sagrado at personal name at national name ng God ng Israel. Kaya nga po, sabi natin dito, after ng destruction ng temple, ang pangalang ito na YHWH ay hindi na po alam paano bigkasin sapagkat natigil na po ang paggamit sa pangalan ng YHWH because only the priest used the name YHWH at sa pagkaalam po natin today ay ang salita o ang pangalang Yahweh. Pagkatapos ng destruction po noong AD 70, sabi rito, ang pangalan ay hindi na po ipinopronounce, kundi bagkos, every time na makita ang pangalang Yahweh, ay pinapalitan po ito ng Adonai. That's one way to say na Lord. At pagka nakita naman yung Yahweh sa English translation, yung YHWH ay ginagawa pong capital L-O-R-D. Lahat po yon ay capital letter. Sapagkat para ma-distinguish na ito yung Diyos na ang pangalan ay Yahweh. Kaya sabi rito, kung ginagamit at tumatawag po tayo kay Yahweh, ay dapat nating alalahanin na ito yung nagligtas sa bansang Israel sa Egypt. Sa atin namang kapanahunan ngayon,
ay ang Diyos na nagliligtas sa ating mga kasalanan. Now, saan galing yung salitang Yahweh? Saan nga ba ito galing? Ito yung si Yahweh ay nakatagpo ni Moises sa burning bush ayon sa Exodus chapter 3 verse 13 to 15. Ganito po ang sinasabi. At sinabi ni Moses sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang. At sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong, ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa iyo ni ako nga. Sa English po, ang pagkagamit doon ay I am who I am. And then verse 15, at sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ng Panginoon ng Diyos, ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan, magpakailanman, at ito ang aking ipinakikilala sa lahat ng mga lahi. Makikita po natin sa verse na nakalagay dito, sinugo ako sa inyo ng Panginoon ng Diyos. Panginoon, yung Panginoon po doon, sa English ay capital L-O-R-D, meaning Yahweh, ng Diyos Elohim. So sinugo siya ni Yahweh Elohim na Diyos ng mga magulang ni Abraham, ni Isaac, at saka ni Jacob. Ganito po pinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili kay Moises. Na sabi, ang aking pangalan, ito ang ipakikilala sa lahat ng mga lahi. So ang personal name ng God po ay YHWH o kaya ay Yahweh. Okay? Marami pong pangalan ang pangalan ng Diyos. But based on the needs of the people, to reveal His nature, to reveal His character, ipinakikilala po niya ang kanyang sarili. Sa Jewish tradition, ang pangalang Yahweh, sabi ko nga kanina, is too sacred to mention. Kaya pag nakita nila yung YHWH sa kasulatan, pinapalitan nila ito ng word na Adonai, Hebrew word ng ibig sabihin ay Lord. Dahil walang eksaktong translation sa English sa word na YHWH sa ating English Bible. Yung word na Lord na Yahweh ay sinulat sa all capital letters na L-O-R-D. So pag nakakita tayo sa ating English Bible na lahat ay capital letter ng ibig sabihin ay Lord o L-O-R-D, yun po ay yung tetragrammaton na YHWH sa Bible. However, sa Bible, sa Interlinear Bible, nakalagay din po dito sa Exodus 3:15 yung salitang Yahweh. At ito po ay makikita natin, ito po yung God, Yahweh. Yahweh, Elohe, God. And then Yahweh, yung Yod-He, Vav-He, na pinagbula ng salitang Yahweh. So makikita po natin dito sa Exodus 3:15 ay nakalagay po doon sa original Hebrew word yung Yahweh, God or God, Yahweh. Elohim or Yahweh, Elohim, Elohim, Yahweh. Sa Exodus 3:14, yung word na I am, ako nga, used interchangeably doon sa verse 15 na I am at saka yung Yahweh. So maaaring sabihin natin na ang pangalang Yahweh ay nangangahulugan, ang ibig sabihin ay ako nga. Ngayon ang tanong, bakit ako nga? Very important po ang pangalan. Sapagkat ito'y nagpapahayag at nagre-reveal ng katangian, ng karakter o ng misyon o disposition ng tao. Halimbawa, ang pangalan Jesus, ang ibig sabihin ay Savior. At tunay po na si Jesus, ang Savior natin sa ating mga kasalanan and on the wrath of God. Abraham means multitude. Kaya nung si Abram, ginawang Abraham, yung pangalan ng God na dominant sa Yahweh, na letter H, inilagay po sa Abram, naging ano po siya? Father of multitudes. Naging tatay po siya na napakaraming mga tao. Si Eva naman, nang ibig sabihin ay nabubuhay, si Eva po ay ang nanay ng lahat ng
nabubuhay. So very important po ang I am o ang pangalan ng God na Yahweh o I am, sapagkat ito nagpapahayag po ng katangian at kung ano po ang ating Diyos. Kaya sa iba't ibang panahon, makikita po natin in the Old Testament, nagpakilala ang Diyos ng kanyang pangalan o tinatawag nating iba't ibang pangalan o title para ipakilala kung sino siya, sapagkat kung sino ang Diyos ay nandun po sa kanyang pangalan. However, ang personal, sacred name, and national name ng God ng Israel ay walang iba po kundi si YHWH o tawag natin ay si Yahweh. So, sabi nga natin, nagre-reflect ito ng nature and character of God. So, the name Yahweh or the name I am na Yahweh ay ang pangalan ng Godhead. Itong sinabi ng Panginoong Sus nang siya tinanong sa John chapter 8 verse 51 to 59, ganito po ang nakasulat. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung sino man itutupad ng aking salita, ay hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. Sinabi ng mga Hudyo sa kanya, ngayon nalalaman naming mayroon kang demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. At sinasabi mo kung ang sino man itutupad sa aking salita ay hindi niya matitikman magpakailanman ang kamatayan. Dakila ka pa ba sa aming amang si Abraham na namatay? At nangamatay ang mga propeta, sino ang ipinalalagay mo sa iyong sarili? Sumagot si Jesus, kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kalawalhatiin ko ay walang anuman. Ang aking amay siyang lumuluwalhati sa akin, na tungkol sa kanya sinasabi niyo na siya ay inyong Diyos. At hindi ninyo siya napagkilala. Ngunit nakikilala ko siya at kung aking sasabihin na hindi ko siya nakikilala, ako'y matutulad sa inyo na sinungaling. Datapwat nakikilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago'y panganak si Abraham, ay ako nga. Sila'y nangagsidampot ng mga bato upang ihagi sa kanya, datapwat nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Mga kapatid, yung salitang I am ay pangalan ng Godhead. Ang Godhead po natin ay 3 person, Father, Son, and Holy Spirit. Kaya, nang marinig ito ng mga Hudyo, dumampot sila ng bato. Sa John chapter 10 verse 30, sinabi ni Jesus, ako at ang may isa. Verse 31, dumampot uli sila ng bato. At ang sabi ng Panginoon, bakit niyo ako babatuin? Ano bang ginawa ko masama? Sumagot ang mga tao, sapagkat ikay tao lang, ipinapantay mo ang sarili mo sa Diyos, sapagkat ang salitang ako nga ay pangalan ng Diyos. So ito po'y pangalan ng Father, Son, and Holy Spirit, kaya kinlaim ni Jesus na ako nga, sapagkat ang pangalang ako nga ay pangalan ng Godhead. So dito nakita po natin na ang pangalan ni Jesus, I am, is equivalent to Yahweh. Tingnan naman natin ngayon, saan ba galing yung salitang Jehovah? Kaya ang tema po natin ngayon ay from Yahweh to Jehovah. Saan galing yung salitang Jehovah? Sabi ng mga scholar, naniniwala sila na ang Jehovah ay transliteration ng salitang Yehovah. Hybrid form, derived a combination from the YHWH ng Hebrew and later ni-rendered sa Latin na alphabet na halo yung JH, BH na nilagyan ng Adonai. Okay, kaya yung YHWH naging JH, BH sapagkat ang Latin words po ay walang letter Y. It either AI or J. Kaya inilagay yung letter J at ang letter W naging V, kaya naging JH, BH. In-incorporate yung alphabet na vowels doon sa Adonai, yung A, O at saka A. Kaya yung Jehovah ay Yahweh na naging transliteration na Yehovah ay naging Jehovah. Ano pa? Jehovah ay artificial Latinized rendering of the name
of the God of Israel. The name arose among Christians in the Middle Ages. About 1500s, ito pong Jehovah ay nasimulang gamitin sapagkat 1400s po, nagsimulang gamitin yung letter J. And then 1600, naging official na yung letter J na isinama sa English alphabet. Pero noong mga panahon pong 1400s ay kasalukuyan pa pong ginagamit pa lang ang letter J. However, naging official, kaya 1500s ginagamit na rin yung tinatawag nating letter J. At ang mga Christians at ang mga Jew, ginamit na yung salitang Jehovah na kombinasyon ng tawag natin dito ng YHWH na naging JHVH at saka po nilagyan ng vowels ng AOA kaya naging Jehovah. Sabi nga dito ay ginamit po ito noong Middle Ages. Nung kailan yung Middle Ages? About 1500. So, yung pronunciation na Yahweh na naging Jehovah ay ang sabi po dito ay whenever na makita po nila yung YHWH na later naging Jehovah, pinapalitan po nila ito ng Lord or Adonai. Sa Encyclopedia Judaica, ang Bible translator said na ni-remove na nila later yung Jehovah sapagkat hindi ito yung proper name o proper way to say the name of God na YHWH, kundi Yahweh. YASWEH na ang tawag ay Yahweh. Maging mga Jehovah's Witness, kinikilala po nila na ang tamang pronunciation ng YHWH ay hindi po Jehovah, kundi Yahweh. However, di na po nila ito mabago kasi familiar na yung mga tao mula na magamit yung salitang Jehovah at meron po silang translation ng tinatawag na New World Translation na ang pangalan po doon ng God ay pinalitan na nila ng Jehovah. Kaya hindi po nila ito mababago sapagkat kahit na-acknowledge nila ang tamang bigkas sa hindi Jehovah kundi Yahweh kasi hindi na po sila magiging witness of Jehovah's Witness o saksi ni Jehovah, magiging saksi na po sila ni Yahweh. At the same time, meron silang sariling Bible translation na tawag ay New World Translation. Nang nakalagay po doon na pangalan ng God ay Jehovah. So yun po dahil lang kahit alam at recognize na nila na tamang pagbigkas sa hindi po Jehovah, kundi Yahweh, ay hindi na po nila ito pinalitan. Kaya ito po nakasulat sa New World Bible Translation Committee, January 1, 1985 sa New York, nakalagay po rito, while many are inclined to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the word or the name Jehovah because of people's familiarity with it for centuries. Moreover, it preserves equally with other forms the four letters of the divine name, YHWH. Ano po sabi nila? Hindi na po nila binago kasi bagamat hindi Jehovah ang tamang bigkas, kundi Yahweh kasi yung familiar po ng mga tao, ng kanilang mga miyembro at ng kanilang Jehovah's Book o Bible Translation. Anyway, sabi nila, yung four letter naman na YHWH, yun naman din daw yung JHVH. Mga kapatid, yung JHVH ay yung Latin word o alphabet ng YHWH. Kaya in-incorporate ulit ko po yung vowels AOA, kaya yung JHVH naging Jehovah. Pero ayon sa maraming mga scholars, ang tama pong bigkas ay hindi po Jehovah, kundi Yahweh. So, ang name ng God na Lord ay si Yahweh. Kaya pag nakakita po kayo ng malalaking letra na L-O-R-D, ayun po yung word na Yahweh. Pero ito po'y ginamit na sa Genesis chapter 2 verse 4 bago nagamit yung ibang pangalan ng Diyos gaya ng El Shaddai, El Gibor, El Elyon, at kung ano-ano pa. Nagamit na po, unang pinakita doon sa Genesis 2:4 ay yung pangalang Yahweh. Okay? Therefore, the Lord Yahweh Elohim is the only true God.
si Yahweh, si YHWH, si Elohim o yung God sa Hebrew word ay ang tunay na Diyos. Wala na pong ibang Diyos. Kaya yung kung tatawag kayo kay El Elyon, kay El Shaddai, iisa pong Diyos yun. But however, the personal name and sacred name of God is Lord o tinatawag nating YHWH or Yahweh. Ngayon, makilala natin si Yahweh. Sino ba si Yahweh? Si Yahweh po ay, yung word na YHWH ay self-existing God. Hindi niya po tayo kailangan. He is not in need of any help from anyone or in each of us. He is eternal, meaning no beginning and no end. The personal us ayon sa Isaiah 44:6. So, self-existing. In other words, ay hindi po niya tayo kailangan. Ganitong sabi ng Isaiah 44:6. Ito, ganitong sabi ng Panginoon, ang hari ng Israel at ng kanyang manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, akong una at akong uli, at liban sa akin ay walang Diyos. Yung Panginoon po dyan ay word na L-O-R-D na kapital na Yahweh. Okay, God alone can stand without any assistance from anyone. Sabi nga ng kasabihan, kung wala ang Diyos, Diyos pa rin siya. I mean, kung wala tayo, Diyos pa rin siya. Pero kung wala ang Diyos, we are nothing. Ulitin ko po, without us, God is still God. But without God, we are nothing. Sa Tagalog, kung wala tayo, ang Diyos ay Diyos pa rin. Ngunit kung ang Diyos ay wala, wala po tayo. So pangalawa ay covenant-making God po siya. A covenant is an agreement of a two contracting party. Sa case natin po pinag-uusapan, it is a contract between God and man. The covenant that God can pour out His love, blessing, promises. That's why so He can keep contact with us. Because men were separated because of sin, nakipag-covenant ang God sa tao sapagkat nais siyang patuloy na ating matanggap ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagpapala, ang kanyang biyaya, at ang kanyang kabutihan. Kaya ang Diyos na si Yahweh ay covenant-making God. Bagamat sa covenant may mga conditions sa both party has to fulfill, ang Diyos po ay hindi nagkulang sa kanyang pangako. Ang bansang Israel na kanyang pinagkatipanan nag-failed. Sa covenant merong blessings at merong curse. So sa covenant meron pong condition. At sa Exodus 24:7 hanggang 8, ganito po ang sabi ng bansang Israel. At kayang kinuha ni Moses ang aklat ng tipan at binasa sa pakinig ng bayan. At kanilang sinabi, lahat ng sinilata ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magmamasunurin. Verse 8, at kinuha ni Moses ang dugo at iwinisik sa bayan. At sinabi, narito ang dugo ng tipan na pinakipagtipan ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salitang ito. So, the covenant of God and man was ratified by the animal's blood. Kasama po kasi ng pangako yung ratification ng pagpapatibay. So, ang covenant ng God, binigay sa Israel, ni-ratify ng animal's blood at nilagyan ng seal o selyo. Ano yung selyo na yun? Yun po yung Sabat. Ulitin ko po, ang Sabat ay covenant ng God, selyo sa bansang Israel na pinagtibay sa pamamagitan ng dugo ng hayop. Exodus 24:7 and 8 na nabasa na po natin kanina. Exodus 31:13 sabi dito, salitahin mo rin sa mga anak ni Israel na iyong sabihin katotohanang ipangingilin ninyo ang aking mga Sabat. So, ang Israel susunod sa lahat ng uri ng Sabat sapagkat isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga lahi upang inyong makilala na akong Panginoon na nagpapabanal sa inyo. So maliwanag po ang Diyos natin, Diyos ng pagkikipagtipan. Baka may tanong, abit nakipagtipan ng Diyos para mapanatili ang ugnayan ng Diyos at ng tao. Ang kasalanan ang nagiwalay po sa Diyos at sa tao. However, to continue to experience the goodness, the love, the grace, the blessing of God, and to continue the relationship, kailangan pong merong tipan o covenant. Parang ganito, para maunawaan po natin ay ang tipan ng pag-aasawa.
para lalong manatiling close, connected forever ang mag-asawa, ay kinakailangan pong sila'y mag-undergo ng tinatawag na covenant, yung marriage o yung pagpapakasal. So, sa pamamagitan nito, sila po ay magsasama na at magbubunga ng kanilang mga anak. Kasi ang pag-aasawa po ay covenant. Ito po ang pinakamalapit na tipan ng Diyos sa kanyang bayan, sa bayang Israel, ang pakikipagtipan o pag-aasawa. So, pangatlo, ang Diyos po natin na si Yahweh ay relational God. Isa sa halaga ng tipan ay para pumasok sa relasyon. Sabi ko nga kanina, dahil sa kasalanan, na-lost ang relationship ng God at ng man. But in-institute ng God ang covenant sa kanyang bayan, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pakikipag-ugnay o Diyos ng relasyon. Pero ang bansang Israel nag-fail sa kanilang covenant. Instead of worshiping the true God, Yahweh, El Shaddai, El Gibor, si Yahweh, ay sinamba nila ang ibang Diyos. At kaya sabi ng God, gagawa siya ng bagong tipan. So we are now living today in the new covenant, na covenant ng God sa bansang Israel. However, sapagkat hindi naging tapat ang bansang Israel, kaya i-divorce po sila ng Panginoon. Okay? Exodus 34:10, ito nakalagay. At kanyang sinabi, narito kayong nakikipagtipan sa harap ng iyong buong bayan at gagawa ko ng mga kababalagan na kailanman hindi ginawa sa buong lupa o sa alinmang bansa at ang buong bayan sa gitna ng iyong kinaroroonan at makakakita ka ng gawa ng Panginoon sapagkat kakilakilabot na bagay ang aking gagawin sa pamamagitan mo. Ito po'y bago ang bansang Israel ay naglakbay papasok ng Promised Land. Pagdating po sa bundok Sinai, nagpakita ang Diyos at nakipagtipan sa bansang Israel sa pamamagitan ng ministry po ni Moses. Sa Jeremiah chapter 3, verse 6 to 8, ito naman po nakalagay. Bukod dito'y sinabi ng aking Panginoon sa kaarawan ni Hosayas na hari, yubagang nakitang ginawang ng tumalikod na Israel. Siya yumaon sa bawat matataas na bundok o mataas na bundok sa ilalim ng bawat sariwang punong kahoy at doon siya nagpatutot. Doon siya nagprostitute, sumamba po siya sa ibang Diyos sa mga puno, sabi rito, sa mataas na bundok na nakalagay ang mga Diyos-Diyosan sa paligid ng bansang Israel. Sa bansang Israel, sa halip na sumamba at manatiling tapat sa Diyos, sumamba po sa ibang Diyos or Diyos-Diyosan. Kaya, sabi ng Diyos, sa pagpapatuloy at aking sinabi, pagkatapos na magawa niyang lahat ng bagay nito, siya babalik sa akin, ngunit hindi siya bumalik. At nakita ng taksil niyang kapatid na Huda. So, inaasahan ng Diyos ng bansang Israel ay magbabalik loob, magiging tapat. Pero sabi ng Panginoon, yung kanya ring kapatid na Huda, ay nakita, ay naging taksil din. Ang bansang Israel po kasi ay buo muna nung una, nahati into the north and into the south. The north ay Israel. Ang south, dalawang tribe, Judah at saka po Benjamin, ito po ang nasa south, yung tawag na Judah. Okay? At nakita ng mga Hudyong nasa Huda, sa halip po na matuto sila ng aral, ginaya pa nila yung norte, yung 10 tribes. Kaya sabi ng Panginoon at aking nakita, nang dahil dito sa pangangalo niya ng tumatalikod na Israel, aking siyang pinalayas at binigyan ko siya ng sulat ng paghiwalay. Gayon may hindi natakot ang taksil niyang kapatid na Huda, kundi siya man ay yumaon at nagpatutot. Meaning nagprostitute sila at sumamba sa ibang Diyos o sa mga Diyos-Diyosan. So masasabi natin na ang Diyos ay mag-exist na hindi tayo kailangan. Okay? Pero tayo po hindi pwede mag-exist nang wala po ang ating Diyos. Wala ang kanyang presence. And the only way to stay with God and still connected is through the covenant. Kagaya ng covenant ng God kay Abraham. Sa Genesis 15:18, ay ganito po sinabi ng Diyos kay Abraham ng araw na yon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abraham
na nagsasabi sa iyong binhi, ibinigay ko ang lupain ito mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na Euphrates. So makita po natin, unang nakipagtipan ng Diyos sa naputol na relasyon ay para sa patuloy-tuloy na darating ang bansang Israel ay nagsimula po kay Abraham. Ang Diyos natin ay relational. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa kanyang bugtong na anak, tayo po ay naging anak ng Diyos. Kaya nga, ang nakakatuwa at kamangha-mangha sa Diyos ay siya po ang bumaba at umabot sa atin. At maaaring sabihin natin bakit? Sapagkat hindi po natin kayang umabot sa Diyos, so ang Diyos ang bumaba at sabi nga siya po ay nagkatawang tao. Sa Lucas 19:10 nakalagay dito, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. At tayo po yung nawala. And we thank God. Dahil tayo man ay nawala, hinanap po tayo ng ating Diyos at ang tugon po natin ay tanggapin ng kanyang anak na si Jesus. Sa gayon, tayo po ay naging anak ng Diyos. And it is very, very clear na tayo po ay may kaugnayan na sa ating Diyos. Pangapat po ay ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya po ay constant na sa ibang pangangaral ng ibang mangangaral, ang Diyos na po ay hindi consistent. Consistent po ang ating Diyos. Hindi po siya nagbabago. At kahit anong panahon, nananatili po siyang Diyos at nananatili ang kanyang nature and character bilang good God. Nagbabago ang mga tao. Nagbabago po ang lipunan. Nagbabago ang mga paniniwala. Nagbabago po ang maraming bagay. But we thank God, God never changed. There is no other God except the Lord na si Yahweh. Okay? Ganito ang sabi ng Isaiah 44:6. Ganito ang sabi ng Panginoon. Yung Panginoon po doon ay L-O-R-D na capital. Yun po ay Yahweh. Ganito sabi ng Panginoon na hari ng Israel ng kanyang manunubos sa Panginoon. Ako ang una, ako ang huli. Ang liban sa akin ay walang Diyos. The first and the last, not never change. Panlima, ang Diyos po ay kasama natin. Inabot ng Diyos ang Israel, at ang Israel inalis sa Ehipto, dinala sa bansang Canaan, na naging Israel po today, sa kabila ng kanilang mga rebellion at kanilang pong mga kasalanan, na-reach nila ang kanilang destiny sa tulong po ng Panginoon. And it is the Lord, Yahweh, who promised and gave them the land. Psalm 124, verse 1-8. Ulitin ko po, yung Panginoong binabanggit dito, na mababanggit po natin ay si Yahweh. Yung Lord na malalaki, however, nasa Tagalog po ako, pero yung Lord, kung meron po kayong King James Version, yung pong Lord doon na all capital letter, ay walang iba kundi si Yahweh. Sa Hebrew, Lord sa English. Verse 1, kung hindi ang Panginoon ay naging kakampi natin, sabihin ng Israel ngayon, kung hindi ang Panginoon ay naging kakampi natin, na ang mga tao ay magsisibangon laban sa atin, lilamon nga nila sana tayong buhay, na ang kanilang puot ay mga alab laban sa atin. Tinabunan nga tayo sana ng tubig, dinaanan nga sana ang ating kaluluwa ng agos. Dinaanan nga sana ang ating kaluluwa ng mga palalong tubig. Purihin ang Panginoon na hindi tayo binigay ng pinakahuli sa kanilang mga ngipin, na pinakahuli sa kanilang mga ngipin. Ang kaluluwa natin ay nakatanan na parang ibon sa silo ng mga manghuhuli. At silo ay nasira at tayo ay nakatanan. Ang saklolo natin ay nasa pangalan ng Panginoon na siyang gumawa ng langit at ng lupa. Dahil po sa tulong ng Diyos na si Yahweh, ang bansang Israel nakapasok sa promised land. At yung Diyos na si Yahweh na nakipagtipan sa kanila, ang nagdala po sa kanila sa Canaan o sa promised land. Eternal God. Pang-anim, ang Diyos po natin ay Diyos na walang wakas. Pag sinabi nating eternal, no beginning and no end. Ang tao po ay immortal. With beginning, but with no end. Pero ang Diyos po na si Yahweh ay eternal, meaning no beginning and no end. At ito po ang pinatutunayan
ng Deuteronomy 33:27 to 29. At nakita po natin dito sa interlinear, makikita po natin ang nakalagay doon na Yahweh God, ayan, God Elohim, and then Yahweh, yung Yed-Ho, Bab-Hey, Yod-Hey, Bab-Hey, na Yahweh ay siya pong nakalagay doon. And then, sa Tagalog ay ganito po, ang walang hanggang Diyos sa iyong dakong tahanan. At sa ibabay, walang hanggang mga bisig. At kanilang itinutulak sa harap mo ang kaaway. At sinabi, lansagin mo. At ang Israel ay tumatahang tiwala. Ang bukal ng Jacob na nag-iisa sa isang lupay ng trigo at alak. Oo, at ang kanyang mga langit ay nagbababa ng hamog. 29. Maginhawa ka, O Israel. Sino ang gaya mo, bayang iniligtas ng Panginoon? Yung Panginoon po doon in the English ay lalo sa King James ay yung word na Lord. Nakalasag na iyong tulong at siyang tabak ng iyong karangalan. At ang iyong mga kaaway ay susuko sa iyo at ang ikaw ay tutungtong sa kanilang matataas na mga dako. So ito po ang sinabi ng writer na si Moses sa bansang Israel dahil sa tulong ng Diyos sila po ay naging matagumpay. So ang challenge po natin ay ganito. Huwag po tayong malilin lang sa mga heretikong mga aral today na si Yahweh is not the true God. Yahweh is the true God. Sapagkat sa Genesis 2:4 pa lang, binanggit na ang Creator is Yahweh God. Kaya kung sasabihin nilang hindi si Yahweh ang tunay na Diyos, well, chapter 2 ng Genesis, verse 4, the Yahweh God is the one who created. He is the only true God, creator of heaven and earth, seen and unseen. He is a good God. He is a good Lord. Wala na pong ibang Diyos, liban lamang sa Panginoong Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong si Yahweh. Nawa sa maikli po natin pag-aaral ngayong gabi ay nakilala po natin na na si Yahweh ang mabuting Diyos, wala nang iba. At kung ipapakilala po ang kanyang pangalan sa iba't ibang panahon, kagaya ng pakikipaglaban po ni Abraham, pinakilala niya na siya si El Shaddai, the Almighty God. Si El Shaddai ay siya rin pong si Yahweh. Si El Elyon ay siya rin pong si Yahweh. At ulitin ko po, yung Yahweh na yon, ang tama pong bigkas sa YHWH, ayon sa mga Bible scholar, ay Yahweh. Hindi po Jehovah na naimbento noong 1500s. Nawa, nakatulong po ito sa atin. Sino si Yahweh? Ang tunay na Diyos, ang Panginoon, may likha ng langit at lupa. Hello po. Kaya nga po confused mga believer dahil sa dami ng name ng iba't ibang version ng Bible at sekta from pronouncing the real meaning. Okay. Ang Diyos kaya maraming pangalan kasi sa iba't ibang panahon nagpapakilala siya sa pangangailangan ng mga tao. Kaya hindi naman po tayo dapat ma-confuse na kung pinakilala man ng Diyos ang kanyang pangalan sa iba't ibang paraan, iba't ibang pangalan, merong personal name na God at private name ang ating Diyos. At yun po yung YHWH o si Yahweh. Huwag po tayong ma-confuse, kaya po natin ito pinapaliwanag ngayong gabi para yung ating confusion ay magkaroon po ng kaliwanagan. Pro Russia. Okay, question dito ni Emmy Alfonso. Nawala. Sabi niya, di po ba yung YHWH bawal po dagdagan ng vowel? Paano po masisigurado na tamang vowel yung dinagdag? Tama yun. Kaya nga, ID 70, hindi na nila alam paano i-pronounce yung YHWH. However, nang nag-translate nag-copy ang mga Masorets, sa kanilang copy, kasi wala namang vowels yung alphabet ng mga Hebrew, puro consonant, naglalagay sila ng marka paano ito binabasa. Sabi ng mga Hebrew scholars, ang tamang basa sa YHWH ay Yahweh. However, isa pa sa problema kasi, pag YHWH, para daw itong breathing. Kaya kailangan, para ito'y mabasa, ay kailangan mayroong letter na vowel. Ngayon, ganito, sasagot ko kay Emmy. Kung ayaw mong gamitin ang
ang YHWH na Yahweh, di gamitin mo yung YHWH. Pero sabi ng mga Bible Hebrew scholars at nagkakaisa mga scholars na ang tamang pagbasa ng YHWH ay Yahweh. Okay, so nasa sa kanila kung gusto nilang tanggapin yung Yahweh na pinatutunayan ng mga Hebrew scholars at maraming scholars na nagkakaisa na nung itinranslate ang Bible, okay, sa English na LORD, malaking letter, kasi nakalagay doon na YHWH. Kaya nga, para maingatan yung sagradong pangalan ng Diyos na YHWH, sa English, nang isinulat ito ay capital LORD, meaning Lord. Pero yung Lord na iyon si Yahweh. Bro Rasha. Ito quick question ko lang bro, no. Gaya ng MCGI bro, yung nilagay nila na vowel is Yahawaha, puro siya aba. Bali po pwede ba tayong parang ikaw yung maglagay ng vowel doon ba? Gaya nila na kasi ang ano nila, syempre yung sa Tagalog, 'di ba? Abakada igahaw. So Yahawaha. So anong say mo pag ganyan? Hindi tayo ang pwedeng maglagay ng vowel. Kung meron man sigurong pwedeng maglagay niyan, ay yung mga scholar na mga Hebreo o Bible scholars. Gayon man, kaya nga, nung sinalin yung English na nakita nila YHWH, ginawa na lang nilang capital O, L, capital L, capital O, capital R, capital D. Nang ibig sabihin, yun yung Yahweh. So, hindi pwedeng Yahawaha. Ay, mapansin mo naman na tumigil na sila doon sa salita nilang grupo nila na MCGI. Kasi sila, ako naniniwala, sabi ng mga Bible scholars at mga Hebrew scholars, na ang tamang bikas ay Yahweh. Kaya yung mga naunang tawag natin dito na published na mga Bible, like yung Great Bible, Geneva Bible na mayroong Jehovah, tinanggal na yung word na Jehovah. At yung King James sa 1611, na yung Lord doon na Jehovah, tinanggal na nila. Ang inilagay nila ay LORD na capital na Lord. Ang isa lang ang hindi nagbago, ang Jehovah's Witnesses, sapagkat sa kanilang translation ng Bible, the New World Translation, ang lahat ng Diyos doon ay si Jehovah. Intentionally, niligay nila yon para in favor sa kanilang grupo o sa kanilang reliyon. So, I could say, wala po tayong karapatan na tayo ang maglagay. Makinig tayo sa mga, lalo na yung mga Hebrew scholars na ito ang pagbasa, ito ang tama. So, itong sabi nila, itong ating paniniwalaan. Bro Rasha. Okay, speaking sa JW bro, no, kasi sila naman talaga yung one of the main doctrine nila ay pakilala daw yung pangalan ng Diyos pa. Ang one of the reason kasi yung sa Jehovah, pag tumutukoy sa Father as a Lord, pinapalitan nila ng Jehovah ba. Pero pag dating kay Kristo, hindi. Sa'yo ba pag sinabing Yahweh or Jehovah, tumutukoy lang ito sa Father na as a Lord, tapos si Jesus parang yung Lord, small letter Lord, ganun yung sa mga Bible paano ba yan? Yung pag sinabing I am, Godhead yun one God in three persons. Kaya kinlaim ito ni Jesus, hindi nyo ba alam na si Abraham, bago lumitaw si Abraham at saka nakita niya ako nga. At yung ako nga na yun yung nagpakita kay Moses. Kaya ang binabanggit na ako nga ay one God in three person. Ang Father ay I am. Ang Son ay I am. Ang Holy Spirit ay I am. However, nung si Jesus ay nagkatawang tao, ipinakilala siya sa pangalang Jesus. Pero dumating ang time, kasi ayon maniwala ng mga tao, so sabi ni Jesus, hindi nyo ba alam na ako si I am? Kaya dumampot sila ng bato, pero nakatalili si Jesus. Pero sa John chapter 10, verse 30, ako at ang may isa, 31, dumampot yung mga tao, babatuhin talaga siya. Kaya sabi ni Jesus, ba't niyo ako babatuhin? Tao ka lang, sabi sagot ng mga tao, nagpapanggap ka, nakapantay ka ng God. Si I am ay God. Kaya pag sinabing I am, ito ay three persons. Father, Son, and Holy Spirit. Ngayon, kung di nila binago yung pangalan ni Jesus,
Tama naman yung anak ay pangalan nung nagkatawang tao ay Jesus. Pero sa Jesus, si I am din yon. Kaya kung sasabihin nilang si Jesus ay hindi si I am, teka, kinlaim na nga ni Jesus na yung Diyos na nakatagpo ni Moises ay si I am, kaya sabi niya, ako ay si ako nga. So, maling-mali sila kung sasabihin nila, ang Ama lang ang I am. Ang I am, Father, Son, and Holy Spirit. Pro Russia. Ito bro, question ko. Yung pagan, parang mga pagan, yung mga parang mga matatagal na ba, meron bang gumamit din ng Yahweh? Ginagamit din ba nila yung word na Yahweh as their parang God din? So far, wala pa ako, Bro Russia, na nasa research na nakita. Pero yung word na Elohim, pati ang mga pagan, ginagamit din kasi generic yan, name na Elohim. Pero yung Elohim patungkol sa ating God is in capital letter. Sa small letter naman, yung Elohim sa mga ibang God, sa ibang mga nations. However, the name Yahweh, wala ako nakita pa sa scripture na ginamit ito o maging sa history na ginamit ng mga pagan. So far sa ngayon, at bayaan mo ating hanapin, pero ang sagot ko for the while ay wala akong nakita na Yahweh. Okay? Question ni Joseph Azarcon, meron po bang Bible verse na nagpapatunay na si El Elyon at si Yahweh ay iisa? Ay oo, meron sa Psalms 97 verse 7 na nakalagay doon na mababasa doon na God Elohim and then kasama Yahweh Elohim. Okay, na meron mga verses sa Bible. At Elohim, Yahweh, yung binasa natin kanina sa Genesis chapter 2 verse 4. At yung El Elyon Most High, Yahweh Elyon, the Lord Most High. Meron mga babasa sa Bible. Bro Rasha. Okay, ito bro, marami na din kasi ako nakikilala mga Messianic ba, they are very particular doon sa pagbigkas ng mga pangalan ba. Okay. Let's say yung Yahweh, yun talaga yung name ng Diyos. How about sa ibang karakter daw like si Jesus? Wala naman daw J sa Hebrew, or si Joshua, or yung mga may J. Bakit daw parang tinatanggap natin? Like JW din, one of their argument na, tutul kayo sa Jehovah kasi J, pero bakit yung Jesus, J din yan? Wala namang J sa Hebrew. Wala nga. Ang nakalagay is yung halimbawa, Jesus ang nakalagay. Tapos, yung Yahweh na Jehovah, naging Yehovah, basa nila, o YHVH, wala talaga yun. Yung letter J na invento lang nitong 1400s ginamit, naging official ng 1600. Okay. Kaya lang pag dinala mo yung pangalang Jesus, ang original kasing Hebrew niyan, Yeshua. So si Yeshua, pag dinala mo sa Pilipinas, Jesus. Pag dinala mo sa China, Yesu. Dinala mo sa Amerika, Jesus. Sa akin, wala namang masama doon kasi sa bawat bansa, yung bawat alpabeto natin, ginagamit ayon sa katapatan o kakumpara niya. Halimbawa, sa Latin, walang letter Y, kaya nilagay ay letter J. Doon nagsimula yung Jehovah. Okay? Kaya may nagsabi na hindi raw nila kilala ng mga apostol si Jehovah. Ang kilala nila ay si YHWH o si Yahweh. Si Jesus, di rin kilala kasi Jesus ang nakalagay doon. Sa akin sa punto ko, wala namang nakita akong masama doon. Pero kung sasabihin na yung kagaya na sa Jehovah's Witness, ang pangalan lang ng Diyos ay Jehovah at wala nang iba pa, iyon ang mali sapagkat marami pang ibang pangalan ang Panginoon kagaya ng El Shaddai, El Gibor, El Elyon. Okay? Kaya ayun, yung Yahweh, Adonai, Elohim na katawagan sa ating Diyos. Kaya kung sasabihin, kaya di natin tinatanggap na Jehovah lang kasi iisa lang pangalan yun eh. Okay? Ang Diyos maraming pangalan. So sa bawat bansa, may kanya-kanyang katawagan sa ating Panginoong Jesus. At sa Jehovah's Witness, iisa lang ang pangalan nila, dalawa lang. Yung Jesus na nagkatawan tao at saka yung Jesus na sabi nila o si Yahweh na
na siyang tatay. Hindi po, o Jehovah na tatay, hindi po Jehovah lang ang pangalan ng ating Diyos. So, yun po ang malaking pagkakamali na magkaroon ka lamang ng isang translation na isa lang ang pangalan ng Diyos. Bro Rasya. Okay, sabi ni Cecilia Ruiz, hello po, yung heretic preaching po ba is one way of deceiving by the devil and why the followers of the sect cannot discern it? Okay, ganito, yung heresy, bago maka-epekto at maka-impluensya sa ibang tao, nagmumula iyon sa maling aral na tinanggap nung taong nangangaral. Okay, kaya magsisimula ito muna sa mga heretic thinking, heretic interpretation, pero tandaan natin yung mga heresy na yan, galing yan sa demons, na ininspira yung tao para tumanggap ng maling aral. Tapos ipapangaral mo ngayon, heretic teachings ng iba doon, kinundena na sa mga council ng mga early church, tapos ituturo mo ngayon, patay na yung mga proponent niyan, pero yung spirito na sumama at nagturo doon sa mga proponent, buhay na buhay pa hanggang ngayon. Kaya kahit sabihin natin kinundina na, lumilitaw pa rin hanggang ngayon. Pinakamainam ay mag-aral talaga tayong mabuti, aralin natin yung history, aralin natin yung mga kinondem na mga heresy, para matulungan tayo na hindi tayo maligaw. Kagaya nung ang Diyos ay, si Yahweh ay isang evil God, hindi nila alam at na ang God na creator sa Genesis 2:4, iyon si Yahweh. Kaya kung sasabihin natin ang Diyos ay masama, may pinipili, may pinapatay, one-sided, jealous God, hindi po ang Diyos natin ay laging mabuti. At siguro pag-aralan natin sa susunod na panahon, bakit ang Diyos nagpapapatay? Murderer siya. Hindi po. At kung meron mang dahilan ng murder, next time po, pag-usapan natin para malaman natin sino po itong Diyos natin na sabi nila, kinukot nila na murderer, pero hindi po siya murderer. Okay, last question siguro, bro. Sabi niya, either si Jesus ay isa pang I am or siya ang I am. Hindi siya isa pang I am, isa lang kasi ang ating Diyos Isang Diyos, one God, in three person. So kaya yung Father, Son, Holy Spirit na one God ay isang I am. Pero kinlem ito ni Lord kasi si Jesus ay kasama doon sa three person ng one God. So hindi siya another God o another I am. He is the I am who met Moses in the burning bush. So hindi po dalawang I am, isang I am lang. It's the Father, Son, and Holy Spirit. Pag naunawaan mo ang Trinity, maunawaan mo kung ano ang I am. Mga magulang at mga kapatid, yung mga espiritu na heresy na nagsilitaw noon, ngayon bumabangon. At ang paalala ni Apostol Pablo, darating ang panahon na marami ang malililang na mga aral ng demonyo. Demonic teachings po ito, heretic teachings na target po ay sirain ang ating Panginoon Diyos. So, nawa maging masusi po tayo sa ating mga aral, sa ating paniniwala, nang sa ganon, hindi po tayo mailigaw. Magandang gabi po. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Ray Aramis po. God bless you all po.